Lampas 100 na ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa, partikular na ang diesel. Pero ang palasyo, hindi pa rin ito ikinababahala at nanindigang walang krisis sa supply ng langis. Kasabay nito ang pagdating raw ng libo-libong bariles ng langis sa Pilipinas. Narito ang detalye sa balita ni Crisa Lopez. Sa kabila ng pagsirit ng presyo ng langis sa Pilipinas, bunsod ng alitan sa gitnang silangan na nagdudulot ng pag-ipit ng supply ng produkto, nanindigan pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na walang krisis sa langis sa bansa at iniyak na may sapat pang supply ang Pilipinas. Ayon kay Palace Communication Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, nabanggit niya ang pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa rin kinukonsiderang may krisis sa petrolyo. Sabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Ibinahagi rin ni Yuse Castro na mayroon ng negosasyon kaugnay sa pag-aangkat ng DOE ng 440,000 barrels at 600,000 barrels ng petrolyo. Ito anya ay batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mapatid ang supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulong Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Giit ng palasyo, tanging ang pagtaas lamang ng presyo sa pagkain ang kanilang nakikitang suliranin. Ayon kay Castro, hindi pa masasabing may krisis sa langis ang bansa dahil sa patuloy na pagsusumikap ng gobyerno na magkaroon ng sapat na supply ng produkto. Ngunit, lingid sa kaalaman ng publiko na mula noong sumiklab ang gyera sa Middle East ay nagsimula ng magtaas ang presyo ng langis sa Pilipinas. Gayong ang naunang sinabi ng Pangulo na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas na kayang umabot hanggang 30 araw hanggang 60 araw na nabili pa sa mas mababang presyo. Giit ni Castro, ito ay bunsod ng umiiral na Oil Deregulation Law o ang Republic Act No. 8479. Nakasaad dito na nakabase ang mga pribadong kumpanya ng langis sa pagpepresyo nito sa international benchmark prices. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. Matatandaan na matagal nang hinaing ng grupo ng transportasyon ang pagbuwag sa Oil Deregulation Law dahil sa pagtaas ng presyo ng mga ito noon pa man. Bukod sa Deregulation Law, panawagan din ng grupo sa naganap na nationwide protest noong nakaraang linggo ang pagtatanggal ng excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.